Isang mainit na tagpo ang naganap sa pagitan ng dating mag-asawa, kung saan itong babae na isang OFW ay bumalik nga sa Pilipinas at pumunta sa kanilang lugar para nga personal na bawiin na ang kanilang anak. Pero ito nga ay tinutulan ng nasabing ama. Dahil ayon sa ama ay wala nga raw kwentang ina itong kanyang dating asawa. Ang sabi naman ng babae, nagawa raw niyang maging praktikal at pumatol sa APAM dahil wala rin namang kwenta itong lalaki at nang bababae pa nga ito nung sila pang dalawa ang mag-asawa. At kung ano nga ang mainit na tagpong ito at sino ba talaga ang dapat panigan ng batas sa sitwasyong ito, panoorin natin ang videong ito. Yung bata, Hindi ko to ibibigay. Ba't ko ibibigay to? yung mga taga-barangay kami, hindi mo kami nire-respeto. Lumapit sa amin itong mag-asawa. May respeto ba kayo bilang ama ko ng batang ko? Bakit? Ako ang nanay niya. O, tatay ako nito. O, tingnan mo yung pamumuhay niyo dito. Hanggang ngayon, yan pa rin yung bahay mo. Eh, ano pa kailan mo rito sa buhay namin? Ano lang ibibigay mo sa O, akin? bakit nag-aaral ang anak mo? Hindi ko siya ginugutom, hindi ko siya pinababayaan. Bakit pagmamalaki mo porket may pamkat? Sa akin, may magandang kinabukasan Oh, yan. anong magandang kinabukasan? Iniwan mo kasi. Mapapaganda naman yata buhay ng anak mo. Ba't hindi mo na lang ibigay? Hindi ko ibibigay to. Anak ko to eh. Sa akin na lumaki to. Tanungin yung bata ko sasama sa'yo. Alam mo rin yan. Anak mo nga to. Sa batas, kailangan nasa nanay yung batas. Kaya ibigay mo na kung ayaw mo Kung wala pa sa hustong gulang, nasa hustong gulang na tong anak ko. Kaya niya na magdesisyon. Misis, ayun naman pala. Tanungin mo ang anak mo kung sasama sa'yo. Saan ka sumama? Hindi ako sasama Oh. sa'yo. Ako ang nanay mo eh. Ano bang pinakain mo? Kasi nga wala kang kwentang ina. Ano walang kwenta? Pinabayaan mo siya eh. Iniwan mo siya mula sa Ako siya kasi dahil nag-abroad ako. Nag-abroad dahil saan? Sa pera? Oh, Okay na pala ba pera mo? anong ginawa mo sa pera? Ano pagmamalaki mo? Kukunin mo. Ano pinasugan? Dahil nag-asawa ako ng iba. Umalis ka na. Ano yung magandang kinabukasan yung anak natin? Ano maganda kinabukasan? Ipagmamalaki mo, may pera ka na ngayon. Bakit? Nagbibigay naman yata ng sustento sa iyo. Bibigay ako sa'yo dati kaya nag-asawa ako Oo. eh. Anong ginawa mo? bigyan mo Ikaw naman yung muna bata. Di tanungin mo anak mo kung saan napupunta yung pera pinadadala mo. Tanungin mo siya. Oh, lahat ng luho niya binibigay ko. Bawat padala mo. Nising ko, hindi ko ginagalaw ang pera mo. Pakinggan niyo ako. Naman pala eh. Kailangan Kaya mo nag-asawa ako dahil sa kanya. Kahit anong mangyari. Babae ka eh. Magkakagulo tayo rito, hindi ko ibibigay ang anak ko. Anak ko to. Naging practical lang ako kaya nag-asawa ako. Bakit? Practical din ako sa anak natin. Bakit? Oh, Hindi tama ang ginagawa mo. Paano hindi tama? Ang loob ng anak mo. anak ko, hindi ko pinabayaan. Hindi ko inalipusta ang anak mo. Tingnan mo. Pinag-aral ko to. Kung yung pinapadala ko, nakapagpagawa ka man lang ng bahay, di ba hindi? Anong sabi mo? Pagdating ko ganyan, pagdating ko ganyan pa rin. Ano sabi mo? Ibigay ko sa anak mo. Sa anak mo. Eh, ba't ipapagawa ko ng bahay para maging iyo? Ganito na lang, madam. Sir, umatid kasi kayo sa barangay, sir. Di kasi kayo maayos eh. Hindi tama Ilang beses pa balik na sa Bakit tandaan ko eh. dumati ba ako sa barangay? May mangyayari ba? Hindi ko alam mo pag-usapan. Pag-uusapan yung dalawa. Na ano? Babawin na kung bibigay ko itong anak ko? Hindi naman sir eh. Siyempre, doon Dito magdidesisyon. na nga lang, tapusin natin. Oh. Tanungin yung anak ko kung sasama sa kanya. Nga pwede sir. Iba Oh. pinadaan nga natin sa legal, kaya kami nandito. Tignan nyo naman si mata mo. Oh, bakit? Hindi. Nararamdaman mo ba ang bilang isang magulang? Naiintindihan ko kayo sir, pero naiintindihan ilagay ko. natin sa legal. Dahil sa ako. Bakit? Legal naman tayo. Nag-uusap mo. Kaya mas maganda ka sa barangay kayo mag-usap kaysa dito magbulyawan bulawan. Ayaw nga ng anak ko. Tapos na pag-uusapan natin. Umalis kayo rito. Kaya pwede ba sumayad ka muna doon sa barangay? Hindi na. Ayaw nga ng anak ko eh. Dito pa nga lang. Ayaw na ng anak ko eh. Nilalason mo yung isip niya. Nilalason. Wala ko nilason anak mo. Mama, malis ka na lang kasi. Nak, wala ka naman kinabukasan sa tatay mo eh. Sabi mo. Masaya ko walang kinabukasan. Masaya ka na muna sa tatay mo. No? Mismo nga anak mo nagsasabi ayaw oh. Narinig nyo. Sinasabihan ko ba yan? Yung mamamagitan na dapat sila. Ganito na lang sir. Ugat na lang sa barangay. Pwede to eh. Sa susunod na linggo, dapat pumunta na kayo sa barangay para doon tayo makapag-usap ng Walang maayos. problema. Harapin ko yan. Aasahan ka namin doon sir ha? Sige, pupunta ako. Harap ako doon. Okay. Alang-alang sa anak ko. O yun ma'am, narinig mo ma'am. Kahit ka ba doon? Kasi yan eh, kilala ko yan eh. Hindi, sige ma'am, kami bahala dyan. Ang Basta buhay pag hindi kasi siya hindi umatin, pinadaan sa may pera. pag hindi siya Dapat umatin, mahal mo ang anak mo, hindi mo iniiwan. pag sir, ganito lang sir. Ayaw mo. Ako. Pag hindi ka dumalo doon, kukunin namin ang bata. Kung sasama sa inyo. Sa ganitong sitwasyon nga ay laging dihado ang bata dahil sa isip ng matatanda ay pareho silang tama. Pero ayon sa batas, kanino nga ba dapat mapunta ang bata sa ganitong sitwasyon? Panoorin natin ang personal na advice galing sa isang attorney. Kanino mapupunta ang custody kung maghiwalay po ang mag-asawa? Kung kasal,
Pag 7-year-old below, automatically sa nanay. Pero pag pataas, may choice na yung bata, 7-year-old above. Ngayon, kung illegitimate child naman, ang custody ay sa ina. Nasa batas yun. Unless sabihin ng korte, Regardless of the age? yeah, unless sabihin ng korte, unfit ka, Aha. declare ka, dapat may proof. Pero sa puntong yan, talagang pag anak sa labas, legitimate din sa nanay. So hindi na natin kailangan palawakin pa ang explanation dito sa bagay na ito dahil napakalinaw kapag ang bata ay mas mababa ang edad sa 7 years old, automatic nga itong mapupunta sa nanay. Sa ating po mga kababayan, lalong-lalo na sa ating pamilyang Pilipino, kung tayo ay nahaharap sa ganitong sitwasyon, hanggat maaari po ay sana ay maayos natin ito sa legal na paraan. Dahil unang-una, ang naiipit dito ay ang bata. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kitang mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.